Ako ay hindi nagpapabiro. Huwag ninyong baliwalain ang aking mga paalala. Amen. Good morning mga kapatid. Maliwanag ang message ng Panginoon sa atin na huwag tayong maging malahiningan o double-minded. Kasi darating ang panahon na, ito na nga, dumadating na ang panahon na manlalamig ang pag-ibig ng marami. So pag naglalamig ang pag-ibig ng marami, pwedeng hindi manlamig ang pag-ibig natin kung mananampalataya ka. Kasi nalulugod lang ang Diyos sa sumasampalataya. Kasi sa mga huling araw, magiging maibigin ng tao sa kanyang sarili, maibigin sa salapi, makasanlibutan. So, ang message ng Lord sa atin, let us focus in things that is substantial or sufficient, essential. Mag-focus tayo sa mga bagay na pinakamahalaga. At ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya sinasabi nga ng Panginoon ngayon na hindi siya napapabiro. Kung ano ang itinanim ng tao, anihin niya. So kung ano ang ginawa mo, nang nasa katawan ka pa, hahatulan ka ng Diyos doon sa ginawa mo. Ngayon, parang hindi tayo hatulan ng Diyos na maligtas tayo, ganapin natin ang gawa ng Diyos. At sinasabi naman na ang gawa ng Diyos, panampalatayaan yung sinugo ng Ama. At ang sinugo ng Ama, si Kristo. At ang pananampalataya kay Kristo, ang ibig sabihin, hindi ka na mabubuhay sa dati mong pagkatao. Mabubuhay ka na sa bagong pagkatao. Ngayon yung dating pagkatao, baka sanlibutan yun. Tignan mo sarili mo. Nakakasunod ka ba sa kalooban ng Diyos katulad ngayon? Sabi ng Diyos, huwag mong pababayaan ang pagsasama-sama sa pananambahan. Pero yung iba, binababayaan. So, pag hindi ka naligtas, ikaw may kasalanan. Ligtas ka na eh. Kaya lang hindi ka nabuhay na may pananampalataya. Katulad ka rin ni Lucifer. Hindi nabuhay sa pananampalataya. Nabuhay siya sa sarili niyang gusto. Kung ano yung gusto niya, yun ang gagawin niya. Malayaw. Walang batas sa ibabaw niya. Gagawin niya ang gusto niya. Basahin natin yung huling araw, sa mga huling araw. 2 Timothy 3. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa magulang, na mga walang kabanalan. So ito yung last days eh. Kita natin to sa mga unbelievers. Pero being a believer, pasok ka pa rin dito dahil tao ka eh. Mensahe pa rin ng Panginoon to, magiging maibigin ka sa sarili. Pag sinabing maibigin sa sarili, ang gagawin mo yung gusto mo. Hindi mo na gagawin ang gusto ng Diyos. Eh paano kung masanay ka na? Padami kasalanan mo, palalayasin ka na ng Diyos. Pwede kong burahin ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Kaya nag-warning siya, mag-iingat kayo. Panghawakan niyo yung nasa inyo. Upang sa pagdating ng Panginoong Yesus, dagdag tayong banal, matuwid at mabuti. Kasi pag hindi mo pag-iingatan ang kaligtasan binigay sa'yo, mawawala yun. Mawawala yun. May sabi sa 1 John 2 eh. Two John 1:8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag niyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. So huwag mong iwala yung pinagpagalan. Ano yung pinagpagalan ng apostol? Yung aral ni Kristo. Yun yung nasa atin. Pag-ingatan mo, baka maagaw pa yung pagkaligtasan ng kaluluwa mo kasi hindi ka nanatili sa aral ni Kristo. Ang nananatili sa aral ni Kristo, nananatili sa Ama at sa Anak. So, tignan natin sarili natin kasi ikaw ang may kasalanan pag hindi ka pa naligtas. Okay na eh. Ligtas ka na sa pag-asa. Ang problema, hindi mo pinanatilihan ng pananampalataya. So, pwedeng mawala. So, ayon sa iyong gawa, nung kahahatulan at ang gawa ng Diyos, pananampalatayaan mo yung sinugo na yan. At ang pananampalataya kay Kristo, nabubuhay ka na sa bagong pagkatao. Patayin na yung dati mong pagkatao, araw-araw. So, pag hindi mo ito gagawin araw-araw, pwede kang hindi maligtas, sayang.
Isa lang ang pag-asa, isa lang ang pananampalataya, isa lang ang buhay. Paano gagawin dyan? Isa lang yun eh. Isang beses ka lang mabubuhay, hindi na uulitin. It's either na life eternal or damnation. Kaya pinapipili ka nga ng Diyos eh. Sumpa ba o pagpapala? Buhay ba o kamatayan? Piliin mo ang buhay. Si Kristo ang tinapay ng buhay. Huwag yung sumpa kasi yung sumpa sa impyerno yun eh. Piliin mo yung pagpapala, pupunta sa langit yun. At makakapunta tayo sa langit kung mananatili tayo sa aral ni Kristo at magpapatuloy sa pananampalataya. Sabi ng Hebrews 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal na ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang ibinigay sa harapan niya ay nagtiis sa krus. Naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So, nagtiis si Kristo. Tiniis niya. Ginawa niya ang lahat ng kalooban na. Ganun din tayo. Magtitiis tayo ng gawin ng kalooban ng Diyos. Lumuklok siya sa kanang trono ng Ama. Ganun din tayo. Luluklok din tayo doon sa trono natin sa langit. Kung magtitiis ka, kaya sabi sa Philippians, hindi lang pananampalataya, kundi pagtitiis din kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. Kasi yung pagtitiis niya, nakikipiritsyo na ito lagi, gumagawa rin ng ng pagiging ganap mo, pagiging perfect mo. Yung lahat ng mga tukso, lahat ng pagsubok, lahat ng kahirapan na tinitiis mo, magiging ganap ka sa Panginoon. Walang kakulangan. Kaya yun ang ginawa ng Diyos eh. Kay Job, kita mo si Job. Grabe yung pagtitiis talaga ni Job. Pero ang ginawa ng Diyos sa kanya, pinayaman pa rin siya. Double portion binigay sa kanya. Tapos nag-reveal pa ang Diyos sa kanya ng rapture. Sabi niya, makikita ng aking sariling mata ang aking Diyos. Rapture yun eh. Makikita natin ang ating Diyos na si Kristo ng ating sariling mata. Kung mananatili ka sa pananampalataya. Kung hindi, walang kabuluhan, katulad lang ng demonyo. Kasi kailangan alisin na natin ang mga bagay na walang connection sa pananampalataya. Maging steadfast ang ating pag-iisip, sabi sa Isaiah 26:3. Yung idalat na siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasayo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. So kung nagtitiwala tayo sa Diyos, ang pag-iisip natin nakapokus kay Kristo. Ano yun? Spirituality. Spiritual preparedness. Ang buong buhay natin, hinihintay na lang natin ang Panginoon. At sa paghihintay na yan, lagi tayong susunod. Magiging spiritual. Kaya hindi ka babalik sa dating pagkatao. Kasi mawawala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Alisin mo na yung bagay na wala namang kakwenta-kwentang bagay o walang kabuluhan. Sabi sa Psalm 119:37, alisin mo ang aking mga mata sa mga pagtingin sa walang mga kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga landas. So yun, yung mga wala ng kabuluhan bagay, yung sanlibutan, wala namang kabuluhan yan eh. Na-experience mo na nga na makasanlibutan ka eh, makamundo ka eh. Ito na yung panahon, binigyan ka ng chance, binigyan ka ng bagong buhay. Yung bagong buhay na, pamumuhay mo na sa spiritualidad. Hindi na sa sanlibutan. Yung mga walang kabuluhan bagay, sabi ng Panginoon, alisin mo sa mata ko ang mga walang kabuluhan bagay. Ituwid mo ako sa iyong landas. So yung lahat na walang kwentang bagay, yan kasi sanlibutan, iiwan mo naman yan eh. Kahit nga, bilyon-bilyon na pera mo, trilyonaryo ka pa, iiwan mo rin yan eh. Lahat ng bagay dito sa lupa, iiwan mo yan eh. Lahat na nakikita mo, iiwan mo. 2 Corinthians 4:16. Umpisa natin sa 17. Sapagkat ang aming maanggang kapighatian na sa isang sandali lamang na siyang gumagawa sa amin, na lalo't lalong nagbibigay ng kaluwalhatian na walang hanggan, tumitingin kami sa mga bagay na hindi nakikita. So
So, spiritual. Yung mga bagay na, kasi nga lahat ng bagay na nakikita, mawawala eh. So, titingin ka sa bagay na hindi nakikita, unang-una sa Diyos. Itututok natin ang ating buhay kay Kristo Jesus na siyang Diyos natin. Tututok tayo sa lahat ng kalooban ni Kristo na ipinagagawa sa atin. Kasi useless na lahat ng bagay. Si Solomon na nga, naubot ng yaman, naubot ng talino, sabi niya, useless lahat ng bagay. Lahat ng bagay, walang kabuluhan. Kaya ito na ang konklusyon ng lahat ng bagay. Ang lahat ay narinig, matakot sa Diyos, sumunod sa lahat ng kanyang kautusan. Ito ang buong katungkulan ng tao. So alam na natin ang gagawin natin eh. Ang problema, ba't ayaw mo sumampalataya? Ba't nabubuhay ka pa sa laman? Hahatulan ka ng Diyos. Sabi sa Galatia. Galatians 6, 7, 8, 9. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro. O message kanina yan. Hindi napapabiro. Seryoso ang Diyos, ano? Kung seryoso ang Diyos sa pananampalataya natin, pag siguraduhin mo seryoso ka rin. Seryoso ang Diyos na iligtas ka, Ben. Maging seryoso ka rin na maligtas. Hindi nga nagpapabiro, hindi biru-biruan ito eh. Sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya naman niyang aanihin. So ano inihasik mo ba sa buhay mo? Ano ba ginagawa mo nang nasa katawan ka ba? Sumampalataya ka ba kay Kristo o kunwari lang? Hindi totoong hidwang pananampalataya. So may pag-asa pa. Bakit? Buhay ka pa eh. So habang may buhay, may pag-asa. So magsisi. Sundin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Maging masigasig, mainit. Huwag mong patayin ang apoy ng Espiritu. Sapagkat ang naghahasik na sa kanyang sariling laman ay mag-aani ng kasiraan. So pag mabubuhay ka daw sa dating pagkatao, sa mundo, sa sistema ng sanlibutan, aani ka ng condemnation. Kasiraan. Pag kasiraan, ibig sabihin, uuudin yung katawan mo. Kasi yung glorified body, walang kasiraan yun eh. Glorified na yun forever and ever. Dadapot ang naghahasik na sa Espiritu ay Espiritu nga. Mag-aani ng buhay na walang hanggan. John 6:63, ang salita mo Espiritu at buhay. Sa sanlibutan ay wala eh. Sa laman, walang mapapala eh. Ang salita mo ay Espiritu at buhay. So kapag sinusunod mo lahat ng salita ng Diyos araw-araw, bagamat di naman natin masusunod lahat, pero nag-aasi ka ng Espiritu at buhay. Kita ng Diyos yun eh. Kilala ng Diyos sa atin kung sino tunay na Kristiyano. Ngayon, kaya nangyayari sa atin itong mga pagsubok, para tiyakin mo naman sa sarili mo, tunay ka. Makita mo sa sarili mo na tunay na mananampalataya ka pala. Tunay ka pa talagang nagtitiis. Gumagawa ka ng sakripisyo. Gumagawa ka ng tipan ng pagtitiis. Ang covenant of sacrifice, handa ka ng magpakabanal-banal. Handa ka na sumunod talaga sa Diyos. Pero marami pa sa atin, ayaw pang magpakabanal-banal. Kung mo naririnig na, ligtas ka na by hope. By hope! Eh, hindi ka nagpakabanal-banal mo, wala yung hope. Yung pag-asa mong kaligtasan, magbubura pangalan. Bakit? Hindi mo maintain yung kaligtasan. Kailangan maintainin mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo. Humayo ka at magbunga at manatili ang iyong bunga. At anuman ang iyong hingin sa Ama, sa pangalan ko, bibigay ko, sabi ni Kristo. Huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ano ba yung mabuti? Yung ang salita ng Diyos, yan lang ang mabuti. Walang mabuting iba. Ang Diyos lang ang mabuti at ang salita ng Diyos ay Diyos. So susundin mo lang lahat ng Word of God araw-araw. Huwag kang mapapagod. Yung iba napapagod, tumitigil eh. Hindi ka dapat mapagod. Ay kung papagod din ng Diyos sa iyo, nabiyayaan ka. Kasi kung ano ginawa mo, gagawin sa iyo. Ayaw mong unahin siya, di hindi ka niya unahin. Ayaw mo sa kanya, di ayaw niya sa iyo. Kung ano yung ginawa mo, gagawin sa iyo. Kung ano tinanim mo, anihin mo. Hindi napapabiro ang Diyos. Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahonan, magsisipag-ani tayo kung hindi manghihimagot. So kung sa kapanahonan, on that time, hindi ka mapapagod sa paggawa ng mabuti, aanihin mo, buhay na walang hanggan. Kailangan lang tiisan eh. Tiisan lang talaga eh, magtiis ka. Ako, alam niyo, hindi ako matiisin tao eh. Mainipin akong tao. Pero nung natutunan ko na, ang kalooban pala ng Diyos, kailangan manampalataya ka at magtiis. So pinag-aralan ko na magtiis talaga, na magtiis. So nung natuto ko, pinadaan ako ng Diyos sa maraming pagsubok. Na-stroke ako. 5 months ka, hindi ka lumalakad. Pilay ka.
tiniis ni baby, tiniis ko ang pananampalataya. Tapos hindi ako makalakad ng todo. Ginawang titanium yung kaliwang paa o bakal. Hindi ka rin makalakad ng todo. Tapos ang dami-dami pang sakit. Pero titiisin mo lang lahat yun. Kasi konting panahon lang ng pagtitiisin. Ang katapat niya, grabe yung pagpapala. Si Kristo nakatutong sumunod sa mga pagtitiis. Eh kung ayaw mo magtiis, ay hindi na magtitiis ang Diyos sa iyo. Kasi kung ano lang ang ginawa mo, gagawin sa iyo. Kailangan lagi mo hinahanap ang Diyos araw-araw. Continually, walang tigil ang pagsunod. 1 Chronicles 16:11. Magsiawit kayo sa Kanya. Magsiawit kayo ng mga papuri sa Kanya. Salitaan ninyo ang lahat ng mga kamanghamanghang gawa. Magpakaluwalhati kayo sa Kanyang banal na pangalan. Maglalakay sa iyo ang inyong puso. Hanapin niyo ang Panginoon. Eh, para mahanap natin ang Panginoon dito sa iglesia. Aawit tayo sa Kanya dito. Sama-sama tayo magpupuri. Eh, ayaw mo. Eh, hindi ka kasama sa grupo. Eh, paano ko mag-ration na ngayon? Wala ka sa grupo eh. Wala ka sa kawan eh. Paano ka ngayon makukuha ng Diyos? Eh wala ka sa kawan. Wala ka sa grupo. Ano online? Online ka kukunin ng Diyos. Hindi pwede. Sabi ng Diyos, magsiawit tayo sa Kanyang bakuran eh. Magsama-sama tayo eh. Gagawa ka ng sarili mong paraan. Iligtas na naman ako. Di online na lang. O, liligtas ka ng Diyos online. Yung online, yung kuryente sa iyo ang kukunin. Naka-online ka eh. Yung kuryente nasa iyo kukunin, hindi ikaw. Kailangan ng pagbabago ng isip talaga. Hindi pwedeng hindi magbago ng isip. Kasi hindi mo malalaman ng kalooban ng Diyos. Itong talatang to, basang-basa na to, Romans 12:2. Huwag kayong magsiayo sa sanlibutan ito. Yun nga yung sinasabi kanina na magsipag-ingat kayo, magiging maibigin ng marami sa sarili. Manlalabig ang pag-ibig, maibigin sa salapi. Kung di mag-iba kayo ng inyong pag-iisip, ibig sabihin, i-grab mo na yung binigay na bagong pag-iisip, yung bagong pagkatao mo. Doon ka na mabuhay. Mahirap yun. Kasi pananampalataya yun eh. Makitid ang daan, makipot ang pintuan. Pero kaya, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na magpakabanal. Kayanin mo lang. Kung kaya mo, magagawa mo. Luke 9:23. O Mark 9:23 yata yun. Kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa Kanya ng sumasampalataya. So kung kakayanin mo mananampalatayang bago ka, kaya mo. Kung makakayanin mo sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, kaya mo. Kasi hindi magsasalita ang Diyos ng no, laging yes. Pag sinabi mo, Panginoon, kaya ko pong gawin yun. Kasabihin ng Diyos, oo, kaya mo. Pag sinabi mo na, hindi ko kaya, nanghihina ako. Oo, hindi mo kaya, nanghihina ka. Uulitin lang ng Diyos at sinasabi mo. Anything you say will be used against you in the court of law. Kung ano yung sinabi mo, yun din ang gagamitin sa'yo. Sabi mo, Panginoon, hindi ko kaya, mahina ka. O, hindi mo kaya, mahina ka. Lord, kahit ako mahina, malakas ako. Oo, kahit ka mahina, malakas ka. Doon lang din binata yung batas mo. O yung sinabi mo, gagamitin sa iyo. In the court of law. Eh, ang court of law ng Diyos, salita ng Diyos ang judge din eh. Hahatulan tayo ayon sa salita niya eh. Sabi sa 12 ng ano eh. John 12. John 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa akin mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ang siyang sa kanya hahatol sa huling araw. So ang mag-judge sa atin, salita ng Diyos, si Kristo. Ibinigay na kay Kristo lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So hahatulan ka ayon sa salita ng Diyos.
O ginawa mo ba ang sinabi ng Diyos? Nabuhay ka ba sa bagong pagkatao? Sumampalataya ka ba talaga? Naniwala ka ba na bago ka? Sinunod mo ba lahat ng kalooban na, ligtas ka. Hindi. Sorry. Hindi mo ginawa sorry. Hindi kita kilala. Lumayas ka sa harap ko. Napaggawa ka ng masama. O yun, mga Kristiyano yun. Basahin ulit natin yun. Ang Kristiyano yun Matthew 7. Mga Kristiyano itong pinalayas ng Diyos. Biro mo, sayang, Kristiyano na, pinalayas pa. Kasi nga, hindi nga nanatili sa salita. Hindi ginawa ang kalooban ng Ama. Ang papasok lang sa langit, yung sumusunod sa kalooban ng Ama, ito sabi. Matthew 7:21-23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kasi ang mga demonyo lagi nagsasalita ng Panginoon, Panginoon. Dadalhin mo na ba kami doon sa ilalim? Sa bottomless pit? Sa baboy na lang? Demonyo na yun nagsasalita pa ng Panginoon, Panginoon. Tayo pang anak ng Diyos. Pero may sinabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So ang kalooban ng Ama, si Kristo na ang ang kalooban ng Ama, sinugo si Kristo sa iyo para maligtas ka. Ang problema nga hindi ka nanatili sa salita. Sarili mo pa rin sinusunod mo. Sayang yung isang pag-asa. Isa nga lang ang pag-asa Tinanggal mo pa yung pag-asa na yun. You are saved by that hope. Isa lang yung hope na yun. Wala nang susunod na hope. Pwede, sigarilyo yung hope. Yun, pwede. Pero yung hope talaga, hindi na. Isang beses nga lang ang pag-asa Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun. Kristiyano to, Mga Kristiyano to. Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Kita mo, Panginoon, Panginoon. Di ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo. Hindi pa nga tayo nakapagpalayas, kahit maliit na demonyo. Huwag na yung malaking demonyo, kahit nga maliit na demonyo, hindi mo tayo nagpapalayas. Ito, nagpalayas pa Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong matuwa kung nagpapalayas kayo ng demonyo. Maganda kayo kung ang pangalan nyo, nasulat sa aklat na ba? Sino yun? Yun yung nananampalataya kay Kristo tunay. Na nagtiis, nagtiyaga ng pagsunod hanggang wakas. Lahat ng kalooban ng Ama, ginagawa niya. Nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Biruin mo tong Kristiyano to, makapangyarihan pa. Tayo ba makapangyarihan? Hindi pa pag naglehans ba tayo, may gumagaling? Nakapagpalayas ba tayo ng demonyo? Itong mga ito, naglelehans, nagpo-prophecy, nagpapalayas ng demonyo. Ibig sabihin, talagang gumagawa ang Diyos sa kanila noong una. Kristiyano talaga, hindi mo magagawa yun pag wala ang Diyos sa iyo. Hindi sila Kristiyano noong una. Kung magkakayon, ipahayag ko sa kanila, kailanman, hindi ko kayo nakikilala. Pero mo yun, sasabihan ka ng Diyos, umalis ka sa harap ko, hindi kita kilala. Tapos, ang maliligayang ay forever and ever ka sa impyerno. Papayag ba kayo nun? Ikaw ba papayag ka na ma-impyerno ka? Hindi. Katulad ni Jacob, hindi siya pumayag na hindi siya pagpalain ng anghel. Alam niya, angel of the Lord yun Nakipagbulo si Jacob. Hindi kita bitawan hanggang di mo ko pinagpapala. Ibig sabihin, talagang naitaguyod ang pananampalataya ni Jacob. Ipinaglaban ni Jacob ang pananampalataya. Tayo ba, ipinaglalaban ba natin ang pananampalataya? Meron na ba tayong hain ng sacrifice? Tipunin mo ang aking mga nagagawa ng tipan ng sakripisyo. Covenant of sacrifice. Ibig sabihin, may tipan tayo sa Diyos na magtitiis talaga tayo. Susunod tayo, katulad ni Kristo. Aba, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mag-aari. So, hindi kalooban natin, kundi kalooban ng Diyos ang mag-aari. At ang kalooban ng Diyos ay sundin natin si Kristo. Mabuhay tayo kay Kristo. Kung mamamatay tayo kay Kristo. Wala tayong gagawin sa buong buhay natin kung hindi nakapokas sa pagkakabanal. Focus tayo sa spirituality. Kasi, hindi ba tayo nagsasawa sa sanlibutan? Hindi ka ba nagsasawang lumabas ng lumabas?
Ano ba mapapala mo sa? Ano ba mapapala mo pag nanood ka ng sine? Buti pa, umalis kayo ng pamilya mo, maggala kayo kung saan saan. Kung may pera kayo, kumain kayo ng masarap. Pumunta kayo sa lugar na magaganda, pamilya. Sabi, ano ba nang inyong gagawin sa ikaluluwalhati ng Diyos? Nakakaluwalhati sa Diyos na nagmamahalan kayong pamilya. Nag-iibigan kayong pamilya, sama-sama kayo na mamasyal, kumakain. Masaya kayong pamilya. Yan, kalooban na. Ikaw, ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Baka sanlibutan ka pa ba? Ang pag-iisip mo ba nasa sanlibutan pa rin? Gusto mo pa rin bang magpayaman? Puro pera pa ba rin ang nasa isip mo? Kaya yun nasabi sa huling araw, magiging maibigin sa salapi. Mapagtungayaw, lumalaban na sa Word of God. Walang katutubong pag-ibig, walang kabanalan. Pupunta ka sa impyerno, sayang. Nakakapanghinayang, nangihinayang ako dun eh. Meron ako isang pinaghihinayangan eh. Itong si, kasama ni Dodge dito, yung namatay ng kapatiran natin yan. Nakalimutan ko yung pangalan, namatay na yun eh. Tumalikod yun sa pananampalataya, namatay siya, hindi pa nakakabalik. Sayang. Buti pa nga si Bo, kung kilala nyo si Bo, dati namin kasamahan niya sa Santo Tomas kay Pastor Phil eh. Tumalikod yun sa pananampalataya, umalis ng iglesia. Naghanap siya ng gusto niyang iglesia, sa bandang uli, bumalik siya sa iglesia, pinanggalingan, bumalik siya sa una niyang pag-ibig. Namatay yun. Ayun na makikita natin, naligtas yun. Kasi bumalik sa unang pag-ibig yun eh. Wala siyang matakbo ang iglesyang katulad ng iglesia natin. Merong isang bumalik na yun, itong si Joel. Ewan natin, kung tunay na makabalik talaga ito sa pananampalataya. Umatid no second Sunday, ewan natin. Abangan natin ang susunod na kabanata. Kasi ang importante, yung unang pag-ibig. Kaya sabi ng Diyos, may laban ako sa iyo eh. Iniwan mo yung unang mong pag-ibig eh. Kaya nga magsisik at bumalik ka sa unang mga gawa. Kung hindi ka babalik sa unang gawa, sa unang pag-ibig, hindi mo malalaman ang araw ng pagdating ko. Dadating ang Panginoon, hindi mo malalaman ang araw. Pinalayas ka na ng Diyos. At kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala, magsilayas kayo sa kayo, na manggagawa ng katampalasan. Ibig sabihin, hindi ka talaga sumusunod sa Diyos. Katampalasan ang ginagawa mo, pagsuway. Ikaw ay malayaw. Wala kang Espiritu Santo, sabi sa Bible. Jude 19. Ngunit kayo mga minamahal, pagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. Na manalangin kayo sa Espiritu Santo at ang mga itong nagsisigawa ng paghihiwalay ay malalayaw na walang taglay ng Espiritu. So yun yung pinalayas ng Ama sa harap niya. Walang Espiritu Santo. Noong una, meron. Kaso lumayas nga dahil magtampalasan, mapaggawa ng masama. Pinalayas ng Diyos yun. O kita nyo yun ha. O si Lucifer, napakapangyarihan. Hindi kinuha ng Diyos ang power ni Lucifer. Kahit si Satanas na siya, hindi kinuha yung power. Bakit? Ang pagtawag ng Diyos at kaloob ng Diyos hindi nagbabago. Pag nagbigay siya, binigay na niya yun. Hindi niya kukunin yun. Maliban na lang gumawa ka ng anomalya. At tulad natin, ligtas na tayo by hope eh. O pag-ingatan mo yung kaligtasan na sa iyo. Huwag kang bara-barabay. Magtiis ka hanggang wakas. Upang maligtas ka, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang maliligtas. Si Lucifer, hindi nga eh. Hindi natin alam, baka sa kalagitnaan pa lang ng faith niya. Kasi eternity eh. Hindi natin alam kung ilang trillions and billions of years nung mag-rebelde si Lucifer. Ginawa niya sarili niya si Satanas. Kung hindi na siya pwede patawarin, tinuloy na niya, inarir na niya ang pagiging si Satanas. Adversary against God. Kaya ayun na nangyari. Para ngayon, para makaganti siya sa Diyos, hindi naman niya kaya ang Diyos eh. Para siya makaganti, tayo mga anak ng Diyos ang parurutahan niya. Ngayon, pumayag naman ng Diyos na ibigay na ang mundong ito sa masama. Kasi protektado tayo ng Holy Spirit. Nananahan sa atin ng Espiritu Santo. Kaya kahit naghahari ang demonyo dito sa lupa, hindi tayo magagalaw kasi nag-iingat tayo sa ating sarili. Hindi tayo magagalaw naman. Bakit? Anak ka na ng Diyos. Ngayon, anak ka na ng Diyos. Gawin mo talagang totoo. Manampalataya kang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos hindi sumusuway sa Ama. Ang anak ng Diyos hindi nagkakasala. Sumusunod palagi para maligtas ang kaluluwa. James.
umpisahan natin sa 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamahan. Yung disobedient, karumihan yun, kasamaan yun. Yung hindi pagsunod sa salita ng Diyos, disobedient yun. Rebellion against the word of God yun. Matindi ng kasalanan ng disobedient. At ang pag-apaw na at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinatanim na makakapagligtas ng inyong kaluluwa. Dadapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So kung tagapakinig ka lang pala, dinadaya mo sarili mo. Kailangan sundin mo yung sinabi na, sabi ng Diyos, huwag mong pabayaan ang pagsasama-sama. Di huwag mong pabayaan. Sumama ka sa pag-worship, nagsama-sama. Sumunod ka sa akin. O sumunod ka. So hindi ka isang hypocrite o hidwang pananampalataya. Sapagkat kung ang sino man tagapakinig ng salita at hindi tagatupad ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talaga mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanya nakalimutan na kung ano siya. So nakalimutan na. Ano ka ba? Kristiyano ka ba? Ay di anak ka ng Diyos. Eh ba't nakalimutan mo na ayaw mo na sumunod sa Diyos? Paano ngayon yan? Haharap tayo sa Diyos eh. Lahat tayo, haharap tayo sa judgment of God. Ang hindi nangangatulan yung na kay Kristo na lumalakad sa Espiritu. Romans 8:1. Wala nang anumang hatol kay Kristo Jesus na hindi lumalakad sa lamang kundi sa Espiritu. So ibig sabihin, hindi ka nahahatulan. Bakit? Nabubuhay ka sa spiritualidad. Hindi ka nabubuhay sa spiritual, hindi hahatulan ka. Para malaman mo nabubuhay ka sa spiritualidad, hinahayaan mo Espiritu Santo maghari sa iyo. Ibig sabihin, kung ano yung pinagagawa ng salita ng Diyos, gagabayan ka ng Espiritu, gawin mo. Kahit mahirap gawin mo, magagawa naman eh. Kayang gawin eh. Wala namang mahirap eh, sabi sa 1 John 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na atin to pa rin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. O magsisinungaling ba Diyos mo? Hindi nga mabibigat, di madali, magaang. Kaya sabi lumapit kayo sa akin lubang napapagal na kayo, ang aking pamato is easy. At pagpapahingahin ko kayo. Magaan ang aking krus. So magaan ang utos ni Kristo. Tino mo, bakit mo nasusunod? Bakit? Magaan eh. Ba't yung iba ayaw mo sundin? Nabibigatan ka eh. Sabi magaan eh. Hindi magaan, ibig sabihin kaya mong gawin. Ba't ayaw mong gawin eh? Magaan nga. Gusto mo ba mabigat? Magaan nga ang utos ng Diyos eh. Magagawa mo na. Meron ka ng bunga sa ikababa na. Romans 6:22. Dadapwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan. We are free from the law of sin and death. Ligtas na tayo sa kapangyarihan ng kamatayan at ng kasalanan. Malaya na tayo sa demonyo. Hindi na tayo sakop, hindi tayo anak ng demonyo. Anak ka na ng Diyos. So kung anak ka na ng Diyos, kaya mo na magpakabanal. Dadapwat ngayon laya na kayo sa kasalanan, naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. At ang bukas niyan, buhay na walang hanggan. So sigurado, buhay na walang hanggan niya. Pero kung hindi ka mananatili sa pananampalataya, hindi ka magtitiis, magiging makasanlibutan ka, sasanayin mo sarili mo, hindi mag-worship dito sa Espiritu at katotohanan. Sasanayin mo sarili mo sa online. Masasanay nga ang Diyos sa'yo sa online. Kuryente mo lang sa katawan ng kukunin ng Diyos. Pero ikaw, hindi babaguhin. Bakit? Tampalasan ka eh. Hindi ka naman tunay na Kristiyano eh. At tunay na Kristiyano, wala nang kwenta sa kanya lahat ng bagay. Wala nang kabuluhan. Maligtas lang. Sabi sa Philippians 3. Ephesians 3:8. Oo nga, at lahat ng mga bagay. So lahat ng mga bagay, alam na natin lahat ng mga bagay, everything, ay inaali kong kalubihan.
Dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala ko kay Kristo Jesus, ang Panginoon ko naalaala sa Kanya, tiniis ko ang lahat ng bagay. At inari kong sukal lamang ang lahat ng bagay upang tamuin siya. So titiisin mo at ibibilang mo lahat ng bagay na yung basura. So focus lang tayo sa essential, sa substantial, dun sa kaligtasan ng kaluluwa. Yung mga bagay na hindi na makakapagligtas ng kaluluwa, tapon mo na yan. Alisin mo nga, sabi sa Psalm 119:37, di ba? Alisin mo ang mata ko sa mga bagay na walang kabuluhan. Ituwid mo ang aking landas sa iyong landas. So yun ang pagbabago ng isip. Kaya ang nangyayari sa atin, imbes na mag-mature ng iglesia, bumabalik sa pagkabata. Nagiging oliyan, bumabalik na sa pagkabata. Ayaw nang sumunod, matigas na mo ka. Sana yung pagkabata mo, yung walang muwang na yung wagas ang puso, yun ang pagkabata dapat. Dapat nagmamature na. Ang nagmamature, kumakain na ng matitigas na pagkain. Ibig sabihin, lahat na mahirap sundin, susundin mo at magagawa mo. Kasi hindi na mahirap Nasa iyo na yung Espiritu Santo Binubuhat ng Diyos ang ating krus araw-araw. At isinusulat sa aklat ng buhay ang lahat ng gawa natin na gawa ng Espiritu Santo, mga kapatid. Amen.